matikman yung masarap na miswa talaga. And puntahan talaga ng mga locals din pagdating sa miswa. So, order kami ngayon ng xiaolongbao, truffle and pork xiaolongbao, pork chop fried rice. Hello na yung Merion! Saya for today's food trip at gabi na ngayon dito sa Taiwan. So, magna-night market ngayon tayo dito sa Shilin Night Market. Ayun, so ngayon kasalukuyan ako nakapila dito sa isang Taiwanese sausage. Ayan. Nakita ko kasi guys, may pila dito eh. Kaya syempre ako, na-curious nga kung masarap ba talaga itong sausage na to. At grabe ang pila ngayon dito. Pero, meron akong binili na guava. So, habang nakapila ngayon dito sa sausage, kain muna tayo ng guava. So, itong guava guys, pipili kayo kung anong ilalagay nyo, kung salt, etc. Pero ang pinili ko, masarap kasi yung plum powder. So, nilagay ko dyan plum powder. Yan, ito, alam ko itong plum powder, ito yung parang sa kiamoy. Hindi ako sure correct me if I'm wrong, pero yun ang alam ko. So, let's eat. Tama ako. Yung plum powder, ito yung lasang kiamoy. Sarap. Masarap yung guava nila dito sa Taiwan Malambot. Tsaka hindi siya yung mabuto-buto na guava. Wala siyang buto. Actually, parang Thailand, yung texture ng guava nila dito. And the best talaga pag merong plum powder. Imbes na asin ang lagay nyo plum powder. So ayan guys, finally nakabili na rin tayo ng sausage dito nga sa pinilahan natin kanina. And hindi naman ganun katagal na mag-aantay kayo kasi mabilis lang pala yung pila. Pipila ka lang, tapos saglit lang makakabili ka na ng sausage nila. So ang pagkain daw nito, bibilang ka. Kailangan mong ilabas yung sausage. Kailangan mo siyang palabasin. So ipupush lang siya. 1, 2, 3. O, diba? Lumabas na yung sausage. So, yung in-order ko guys, ito yung kimchi na flavor. And actually, na-try ko na siya. And sobrang sarap. Pag mahilig ka sa spicy, for sure, magugustuhan mo to. At kung mahilig ka rin sa kimchi, diba? Magugustuhan mo talaga to. So, tara. Kain na tayo ulit. Masarap talaga ng Taiwanese sausage. Sobrang siksik sa laman. Ang tender, pero merong bite na texture dahil dun sa labas niya. And masarap din yung kimchi nila and yung rice, para siyang suman. Kumbaga, parang sa atin sa Pinas, di ba, suman, ganun yung itsura niya and ganun din yung texture niya. Pero yung lasa, magkaiba naman. Kasi yung suman sa atin, di ba, may pagkamanamis-namis. Ito wala. Talagang kanin na malagkit lang na naka-form. Actually, akala ko kanina sausage din yung rice. Pero pagkakita ko, hiniwa nila sa gitna. Pagkahiwa nila sa gitna, kanin pala. Ganito pala yung style nila. Kanin, tapos lalagyan ng sausage. Tapos yung flavor na napili mo, merong garlic, kimchi, honey, at kung ano-ano pang flavor. Pero ako, mas gusto ko itong kimchi. Sarap. May smoky flavor pa yung sausage nila. So ayan guys, syempre kailangan natin panulak and medyo naanghangan din ako doon sa kimchi flavor na sausage. So umorder ako dito sa tapat lang. Alam ko 50 lang ang tawag dito 50 lang. Not sure Pero ayan, umorder kami ng winter melon na drink. Kakaiba yung winter melon nila dito kasi may parang peppermint na lasa. Tapos sa dulo yung lasang winter melon. Pero sa umpisa, malalasahan mo talaga peppermint. Okay naman, nakaka-refresh pa rin. So ayan guys, next naman na nakita ko dito, actually sa bandang labas na siya ng night market, ng Shilin Night Market. And meron naman ako dito nakita na fried oyster buns, kung tawagin nila dito. And mag-asawa actually yung nagtitinda dito. So, itong fried oyster buns, nasa 60 New Taiwan dollar yung price niya dito. And malaki siya. Actually, malaki siya. Isang bilog talaga siya. And let's see kung masarap ba. Actually, na-try ko na nga. Ayan, oh.
And by the way guys, meron siyang dusted powder na hindi ko alam ang tawag, pero yung lasa niya kasi parang yung mga nilalagay sa chicken, Taiwanese chicken, ganun. Nalasahan ko kagad and ang sarap ng labas niya. Sobrang daming cabbage yung laman nito. Actually, order ko is oyster. Meron kasing seafood and meron ding oyster. So, pipili kayo. Pinili ko yung oyster pero hindi ko makita yung oyster. Actually, tinatanggal ko siya pero kanina nakita ko na ginagawa nila. Meron talagang oyster na nilalagay. Baka nasa gitna lang. So, kinalkal ko na siya, no guys, para makita ko may oyster ba talaga. Baka na-prank ako eh. Pero ayan nga, meron talaga siyang oyster sa loob. And buo-buo kasi siya, so hindi siya kalat-kalat. Nilagay lang talaga niya sa gitna yung oyster. So, try natin with oyster. Oh. Very fresh ng oyster nila dito. Masarap. Gusto ko yung powder na nilagay nila. Masarap, ang lasa. Tapos meron din siyang egg, by the way. So ayan guys, medyo gusto ko ulit ng panulak. Medyo na ano yung palette ko sa oyster kasi. So meron ako dito nakita na wow frog eggs. Ayan. And ang tinitinda nila yung drinks. So, itong drinks na to guys, meron siyang jelly, meron siyang yung frog eggs ha, tinatawag nila dito. Pero ito guys ha, para lang siyang boba pearl. Yung nilalagay sa milk tea, yung pearl, yun lang yun. And kung gusto na may milk, pa rin siyang dagdagan ng milk. Pero ayoko ng milk, kaya walang milk yung drinks natin for today's video. So, try na natin. Ayun, sarap ah. May sour taste siya. Pero hindi naman yung sobrang asim. Dahil yung jelly nila dito, may nakababad na lime. Kaya din siguro naging maasim siya. Pero hindi nag-overpower yung asim niya. Sakto lang. Sarap. Nakaka-refresh din, lalo na ngayon, mainit dito sa Taiwan. So ayan guys, nandito pa rin kami ngayon sa Shilin Night Market and bumalik lang kami kung nasan kami nang galing kanina. Actually dito siya sa may tapat ng kinainan namin kanina na sausage, yung may rice na sausage, yung may sticky rice na sausage. So meron kasi kami kanina pa naaamoy na sobrang tapang ng amoy as in mabaho. Kasi nga ito yung stinky tofu. Ayan, so pag nadaan kayo dito, pag meron kayo naamoy na something na hindi kaaya-aya, ito na yon, stinky tofu. So, ito guys, try ko na to actually before pa, nag-Taiwan ako. And nasarapan ako dito, kaya kahit mabaho tong tofu na to, masarap naman kainin, o diba? So, try na natin ulit. So, kain na tayo ulit ng stinky tofu. Ang sarap talaga guys. Yung texture nitong tofu na to, kahit nalublob na siya sa sauce, kasi meron siyang kasamang sauce dito. Kahit nalublob na siya, medyo may pagka-crunch pa ng onte yung labas. And yung loob talaga ng tofu, soft din siya. Pero ito yung tofu na parang yung tokwat baboy lang natin sa Pilipinas. Ganun yung texture niya. Hindi siya yung soft na tofu. Like yung mga sa soup ng tofu stew ng Korean, hindi ganun ka-soft. Para lang siyang yung tokwat baboy na texture. Ayun. Pero ang sarap kasi ng sauce, manamis-namis, may pagkalasang ginger. And meron din siyang kasamang cabbage and carrot. Yun, yung sauce niya. Sarap. Actually, yung amoy lang naman talaga yung hindi okay. Kasi ang baho niya. Pero once na kinain mo na siya, hindi mo na maamoy yung kabahuan ng tofu na to eh. So, okay na siya. Pag nakain mo na yung tofu, makakalimutan mo na yung amoy nito. Try na natin guys, chocolate to. Ayan. So, meron na. So, ayan guys.
next stop naman natin. Actually, last stop na to bago tayo umuwi sa hotel. Ayan, meron ako nakitang, ayan o, chocolate. Chocolate na hugis. Alam niyo na kung anong hugis to. So, tara, tikman na natin to. Milk chocolate to, by the way. Susubo lang natin to. Pero ang sarap nitong chocolate to, milk chocolate. Hindi siya ganun katamis. And meron siyang parang wafer sa gitna. Sarap. Try natin yung dulo. Baka may kakaiba dun sa dulo eh. Try lang naman. Same lang. Meron pa rin siyang wafer hanggang dulo.